Naramdaman mo na ba na parang inilibing ka ng buhay dahil sa mga pangyayaring tila dudurog sa'yo? Sino ang nag-iwan sa'yo, hindi ka pinansin, pinatahimik ka? Parang nabura ka na sa kasaysayan? Sabi ko nga sa inyo, may isang bagay na galing sa langit, ang tila libing ay nagtatanim. At ngayon, ang binhi na iyon ay nagsisimulang masira sa lupa. Nagsisimula na ang pag-aani at nagdadala ito ng kabutihan, karangalan at pagtubos. Maraming tao ang humusga sa iyo dahil sa iyong katahimikan sa pag-aakalang tapos ka na. Ngunit alam ng langit na oras na lamang para mag-uswag. Kayo ay dinidilig ng mga luha, pinalakas sa kadiliman, pinagaling sa di nakikita. At ngayon, ang mga nakakita sa iyo na nawala ay magugulat na makita kung ano ang ginagawa ng Diyos na lumitaw. Ang video na ito ay para sa iyo na tinanggihan, nakalimutan, pinagtaksilan at gayon pa man na natiling matatag. Ito ay isang propetikong salita na magpapasigla sa loob mo kung ano ang sinubukan ng mundo na pigilan. Ito ay higit pa sa pagganyak, ito ay espiritual na paghahayag. Isang sagot mula sa Diyos sa mga tahimik ngunit malapit ng makalusot. Kaya mag-subscribe ka sa channel, i-activate ang kampanilya, at maghanda dahil kung ano ang tila tulad ng katapusan. Simula pa lang ito ng iyong pag-aani. May mga pagkakataon na ang lahat ay bumabagsak ng sabay-sabay, di ba? Ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay tumalikod sa kanilang mga likod, ang mga pintuan ay nagsasara ng walang paliwanag, at ang katahimikan ay sumasakop sa kaluluwa na tila ito ay isang parusa. Ngunit hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang espiritual na katotohanan, hindi kayo inilibing ay inihasik. Ang tila isang wakas ay talagang simula ng isang banal na gawain na tanging ang langit lamang ang nakakaunawa sa sandaling iyon. Ang bawat pagtataksil na pumutol sa iyo ay isang pala ng lupa na itinapon sa iyong binhi, ngunit gayon paman ay hindi ka namatay. Kayo'y pinagaling sa malalim na patong na walang makakakita. Habang inakala nilang napagtagumpayan kanila, dinidilig ng Diyos ang iyong ugat ng mga luha at inihahanda ang lupa para sa darating ngayon. Akala nila ang katahimikan ang pumatay sa iyo, ngunit ito ang sinapupunan ng iyong pagbabagong anyo. Masakit ang paghahasik dahil parang inabandona. Madilim, malungkot, malamig. Ngunit ang mga tinawag na masira ng may lalim ay kailangang lumago muna sa lihim. Hindi ito parusa, ito ay konstruksyon. Hindi ito paghamak, ito ay espiritual na disiplina. Dahil ang ipinanganak mula sa lupa na may layunin ay hindi nangangailangan ng pahintulot ng iba upang umunlad. At ngayon, nang walang ingay, walang mga spotlight, umuusbong ka. Isang muling pagsilang na hindi nagmula sa lakas, kundi mula sa pananampalataya. Hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman, nanatili ka lang kung saan ka inilagay ng Diyos, at sapat na yon upang maisaaktibo ang himala. Kung ano ang tila nakalibing, ngayon ay nabubulok ng may puwersa. Kung ano ang pag-aari ng Diyos ay hindi kailanman inilibing magpakailanman. Maaga o huli ang langit ay tumugon. At kapag sumagot siya, walang sinuman ang maaaring magpanggap na walang nangyayari. Imposibleng itago ang isang madahong puno na ipinanganak mula sa dating naapakan na binhi. Ang iyong ani ay ipinanganak sa harap ng mga mata ng mismong mga taong nag-aakalang nawala ka sa kanila. At ang pinakamakapangyarihang bagay ay ang pag-aani na ito ay hindi sa iyo lamang, ito ay magpapakain sa iba. Sapagkat ang lahat ng iyong pinagdaanan ay magiging tinapay para sa mga nagugutom sa pag-asa. Hindi ka biktima ng naranasan mo. Ikaw ay isang buhay na sagot sa kung ano ang magagawa ng langit sa mga tumangging mamatay, kahit na ang lahat ay nagsasabi na tapos na ito. Marami ang napagkamalan na ang kanyang katahimikan ay pagkatalo. Akala nila tahimik ka dahil wala kang masabi, na hindi ka sumagot dahil hindi mo alam kung paano ipagtanggol ang iyong sarili. Ngunit iba ang espiritual na katotohanan, pinili mong manahimik upang hindi madungisan ang iyong sarili. Ang kanyang katahimikan ay isang kalasag, isang di nakikitang sandata, isang makalangit na taktika ng proteksyon. Habang hinahatulan ka nila na mahina, ikaw ay matalino. Hindi palaging kailangan ang sagot. Minsan ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang wika sa langit. Samantalang ang iba ay sumisigaw upang mapakinggan, kayo ay humiwalay upang makinig sa Diyos. Sa katahimikan ay nakatanggap ka ng mga estratehiya. Sa katahimikan ay muling naayos ang kanyang mga hakbang. Hindi nais ng Diyos na mag-react ka tulad ng sanlibutan, sinanay kanya na kumilos tulad ng isang hinirang. Hinihintay ng kaaway ang pagsabog nito. Ang mga tao sa paligid niya ay nag-udyok, sumubok, at naghagis ng mga barbs sa pag-asang makita ang kanyang pagkahulog.
Ngunit alam mo na hindi ito ang oras para sa paghaharap, ito ang oras para magtayo ng lihim. At nalilito ito sa maraming tao. Inaasahan nila ang ingay ngunit ang Diyos ay gumagawa ng revolusyon ng tahimik. At iyon ang nagdisarma sa kanila. Hindi ka tumahimik dahil sa takot, tumahimik ka dahil sa pagpipigil sa sarili. At ang postura na ito ay nagpataas sa iyo. Kinikilala ng langit kapag alam ng isang tao kung paano maghintay para sa tamang oras upang kumilos nang hindi nagpapadala sa panlabas na panggigipit. Ang kanyang pagpipigil ay hindi pagiging pasibo, ito ay isang propetikong diskarte. Ang bawat salita na iyong iniligtas ay binhi ng karunungan na itinanim sa di nakikita. Darating na ang gantimpala. Hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa tahimik na paglaban. Ang otoridad na dinadala mo ngayon ay hinubog sa mga sandaling iyon kung saan pinili mong magtiwala sa halip na mag-react. Ang tila duwag ay ang espiritual na katalinuhan. At ang pinaka hindi ka panipaniwala. Hindi pa rin nila nauunawaan kung paano ka nanalo. Dahil ang kalangitan ay laging kumikilos kung saan hindi maabot ng ingay ng mundo. At kapag ang tagumpay ay dumating tulad nito, nang walang anunsyo, nang walang fanfare, nagdadala ito ng isang bigat na walang katwiran ay maaaring mag-alok. Ang katahimikan ng kanyang sandata. At ito ay nagtrabaho. Naranasan mo na bang isipin kung ilang beses mo nang itayo ang iyong sarili habang walang ibang nakakakita? Habang ang mundo ay nakikita lamang ang mga piraso, nakita na ng Diyos ang mga pundasyon na itinatayo sa di nakikita. Sa totoo lang, maraming tao ang nakakita sa iyo na nasira, ngunit walang nakakita sa proseso ng iyong paggaling. At iyon mismo ang nais ng langit dahil ang malalim na rekonstruksyon ay hindi nangyayari sa entablado, ngunit lihim. Tahimik kang umiyak, tumayo ka ng mag-isa, nakipaglaban ka sa mga panloob na tinig ng hindi humihingi ng palakpakan. Walang tagapakinig, walang saksi. Ikaw lamang at ang Diyos. At iyon ay nagbigay sa iyo ng isang bagay na hindi maaaring makabuo ng pagkakalantad, ugat. Mas malalim ka na. Nagkamit ito ng kapanahunan kung saan may sugat dati. Lumikha ito ng isang estruktura kung saan mayroon lamang sakit. At ang lahat ng ito ay sa katahimikan ng mga taong piniling sumunod kahit na walang pagkilala. Nakikita lamang ng mga tao ang resulta. Hinuhusgahan nila kapag mumiti ka muli, kapag nagniningning ka, kapag umunlad ka. Ngunit wala kang ideya ng mga gabing walang tulog, ang mga panalangin na ginawa kasama ang pagod na kaluluwa, ang na ibinigay sa Diyos kapag ang lahat ng bagay sa loob mo ay nais na sumuko. Ang muling pagtatayo na ito ay sagrado, ito ay nasa dilim, ngunit ginagabayan ng isang liwanag na hindi nakikita ng mundo. Ang mga nag-aabang sa harap ng mga kamera ay nakatanggap ng palakpakan. Ngunit yaong mga muling nagtatayo ng hindi nagpapakilala ay nagdadala ng kaluwalhasyan. Dahil hindi ito tungkol sa pagpapabilib, ito ay tungkol sa pagsunod. Ang bawat hakbang niya ay pinamumunuan ng isang Diyos na hindi nangangailangan ng isang tagapakinig upang kumilos. At ngayon, kung ano ang itinaas niya sa iyo ay may lakas na magtatagal sapagkat ito ay hindi hinihimok ng walang kabuluhan, kundi ng layunin. Ang bagong bersyon na ito na ipinanganak ay matatag, hindi natitinag. At ito ay nababagabag sa mga taong alam lamang kung paano mamuhay sa pamamagitan ng hitsura. Pero alam mo kung sino ang sumuporta sa iyo, kung sino ang humahawak sa iyo kapag walang ibang dumating. Ang kanyang kwento ay hindi gawa sa mga spotlight, ito ay gawa sa mga alyansa. At ito ay may walang hanggang timbang. Kung ano ang umuusbong mula sa iyong buhay ngayon ay nagdadala ng isang bagay na bihirang, pagiging tunay. Hindi ito hinubog ng panlabas na presyon, kundi ng panloob na apoy. At ang muling pagtatayo na ito ng walang madla ay kung ano ang magpapapanatili sa lahat ng darating. Hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay, manatili ka lang. Sapagkat kung ano ang itinatayo ng Diyos, walang sinuman ang nagbubuhos. Darating ang panahon na napagtanto mo, walang magbubukas ng pinto para sa iyo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang langit ay nagtulak sa iyo sa pagtanda. Tumigil ka sa pagkatok sa mga nakalock na pinto at nagsimulang maging susi. Ikaw. Ang susi na nagbubukas ng mga bagong landas. Tumigil siya sa pagmamakaawa para sa pagtanggap at nagsimulang magdala ng pananalig. Tumigil siya sa pagmamakaawa na pumasok at nagpa siyang magtayo ng sarili niyang pasukan. Naunawaan mo na ang mga pintuan ay hindi palaging pisikal, kung minsan ay panloob ang mga ito. Kapag may nagbago sa loob mo, ang mundo sa paligid mo ay tumugon.
Inihanay mo ang iyong sarili sa espiritual, pinalakas ang iyong pagkakakilanlan, nilinaw ang iyong pangitain. At iyon ang naging isang tao na hindi na umaasa sa panlabas na pagpapatunay upang sumulong. Kung ano ang dating isang paghihintay, ngayon ay kalayaan. Kapag ang kalangitan ay nag-activate ng pagliko na ito, walang kabiguan. Sabi nga ng banal na espiritu, hindi mo na kailangang maghintay pa ng pahintulot ng tao. Binigyan ko kayo ng otoridad. At sa kamalayan na ito ay nagsimula kang makalusot. Hindi sa karahasan, kundi sa presensya. Hindi sa ingay, ngunit sigurado. Binuksan mo ang susi mismo at binabago nito ang lahat. Ang dating tila isang blocking ngayon ay nagpapakita ng sarili bilang isang filter. Ang mga pintuan na nagsara ay nagpoprotekta sa iyo, hindi pinaparusahan ka. At kapag naunawaan mo yon, may isang bagay sa loob mo na muling nakaposisyon sa iyong sarili. Hindi ka na pareho. Nagbago ang kanyang isipan, lumaki ang kanyang espiritu, naayos ang kanyang posisyon. At ang bagong ito ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi kayang tiisin ng lumang isa. Ang susi na ito na naging ikaw ay hindi lamang para sa iyo. Nagbubukas din ito ng mga kapaligiran para sa iba na darating kalaunan. Sapagkat ang mga taong nahuwad sa katahimikan ay nagdadala ng mga espiritual na pamantayan na nagpapalaya sa iba mula sa bilangguan. Hindi ka nagtapos para lang umalis, nagtapos ka para makalaya. At ito ay may mas malaking bigat ng layunin kaysa sa anumang nakikitang tagumpay. At ngayon, ang mga tamang pintuan ay nagbubukas hindi dahil pinilit mo ito, kundi dahil ikaw ay naging. Ang langit ay tumutugon sa pagkakakilanlan, hindi sa kawalan ng pag-asa. At kapag tinanong ka ng mundo kung paano ka nakarating dito, ang sagot ay magiging simple at makapangyarihan, binuksan ko ang susi mismo. Walang nakakita sa mga gabi kung kailan nakikipaglaban ka sa loob ng mga labanan para lamang manatili sa iyong mga paa. Walang nakadama ng bigat ng mga salitang nakasakit sa iyo, ng mga kawalan na pumutol sa iyo sa loob, ng mga nasirang pangako na muntik ka ng sumuko. Ngunit nakita ito ng langit. Sinaksihan ng Diyos ang bawat luha at ginamit ang bawat isa bilang isang ladrilyo upang bumuo sa loob mo ng isang otoridad na hindi nakikita. Ngunit ginagawa niya. Habang ikaw ay hinahatulan na mahina, ikaw ay pinalakas. Ang bawat sakit ay hindi walang kabuluhan, siya ay nakaposisyon sa iyo. Ang tila hindi makatarungan ay naging kasangkapan sa pagsasanay. Natutunan mong makilala ng tahimik, makinig ng higit pa sa mga salita, upang madama ang espiritual na kapaligiran bago pa man mapagtanto ng iba kung ano ang nangyayari. Ito ay hindi nakikitang otoridad. Ang tunay na otoridad ay hindi nangangailangan ng isang posisyon, nangangailangan ito ng pagkakapare-pareho. At iyon ang itinayo mo, pagkakapare-pareho sa gitna ng kaguluhan. Hindi ka nawala nang bumagsak ang lahat. Hindi mo ipinagkanulo ang iyong kakanyahan para lang mapasaya. Nanatili ka at may bigat iyan sa mundo ng mga espiritu na hindi nauunawaan ng marami. Alam ng langit kung sino ka. Ang pinakamalalim na bagay ay ang otoridad na ito ay hindi sumigaw, ipinapataw nito. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang bagay na nagpapahina sa kasamaan at nagpapalakas sa mahihina. Sapagkat ang pagpapahid na nasa iyo ay hindi ibinigay ng mga tao, ito ay minarkahan sa larangan ng digmaan ng kaluluwa. Alam ng impyerno kung sino ka. Hindi para sa katanyagan, kundi para sa pagtitiis. Hindi sa pamamagitan ng posisyon, ngunit sa pamamagitan ng katapatan. Ngayon, ang mga taong dati ay hindi ka pinansin ay nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng iyong presensya. Hindi dahil ikaw ay naiba sa labas, ngunit dahil may isang bagay sa loob mo na nagising at imposibleng itago. Hindi ka nagsasalita ng walang kabuluhan, nagsasalita ka ng may kabuluhan. Hindi ito kumikilos upang mapabilib, kumikilos ito upang magbago. At ang otoridad na ito ay ipinanganak mula sa sakit ngayon ito ay malapit ng makilala. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil dumating na ang panahon. Panahon na para manindigan ng matatag, magsalita ng matalino, mamuno ng may integridad. Sapagkat siya na nabuo sa di nakikitang mga bagay ay namumuno ng matuwid kahit na walang nakikitang korona. Habang inaasahan ng marami ang iyong impulsive na reaksyon, pinili mo ang pinakamahirap na landas, ang pagpipigil sa sarili. Hindi dahil hindi ito nasaktan, hindi dahil wala kang mga salita sa dulo ng iyong dila, kundi dahil naunawaan mo na ang pagkawala ng kontrol ay pagkawala ng espiritual na teritoryo na ibinigay na sa iyo ng Diyos. Mas gusto mo ang pagpipigil sa sarili, at iyon ang susi sa iyong tagumpay. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi kahinaan, ito ay pinunalakas.
Patunay ito na nag-mature ka na sa espiritual. Kapag ang lahat ng bagay ay sumisigaw sa iyo na lumaban, pinili mong manahimik. Nang sabihin sa iyo ng salpok na kumilos ng may galit, umalis ka para makinig sa espiritu. At ang pagpipiliang ito, na paulit-ulit ay nag-ukit ng kanyang otoridad. Nanalo ka ng walang ingay. Marami ang hindi nakakaintindi sa dahilan ng kanyang pagkamahinahon. Napagkamala nilang kawalang malasakit ang kanilang kapayapaan. Ngunit ang kakaunti lamang ang nakakaalam na, sa loob, nakipaglaban ka sa mga napakalaking digmaan. At kahit na hindi siya sumuko. Dahil alam niya na ang pagsuko sa laman ay pagbibigay ng tagumpay sa kaaway. Pinili mo ang mataas, kahit na ang lupa ay tila mas madaling ma-access. At binago nito ang lahat. Sa tuwing pipiliin mong huwag tumugon ng may puot, isang bagong layer ng lakas ang ipinanganak sa iyo. Nagtayo ka ng isang hindi nakikitang pader ng proteksyon, na ginawa ng mga malaytao na pagpipilian, ginawa sa luha, ngunit puno ng layunin. Ang pagpipigil sa sarili ay naging kanyang kuta. At iyon ang nagpapatuloy sa iyo kapag ang lahat ng bagay sa paligid mo ay nagsisikap na destabilize ka. Ngayon, kung ano ang paglaban ay naging otoridad. Maaaring hindi alam ng mga tao kung ano ang naranasan mo, ngunit napagtanto nila na iba ka. May katatagan sa kanyang tingin, karunungan sa kanyang mga salita, isang presensya na nagdudulot ng kapayapaan at direksyon. Ang lahat ng ito ay nabuo sa lihim, sa pagpipigil sa sarili, sa pang-araw-araw na pagsuko. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangang bigyang katwiran ng iyong sarili. Ang kanyang tagumpay ay ipinapakita na sa kanyang balanse, sa kanyang katatagan, sa kanyang katahimikan na puno ng pananampalataya. Ang pagmaster ng iyong sarili ay ang pinakamahirap na labanan, ngunit ito ang isa na humantong sa iyo sa posisyon na kinukumpirma ngayon ng langit, nakatayo, sa kapayapaan, at handa para sa kung ano ang darating. Dahil kung sino man ang namamahala sa kanyang sarili ay handang mamahala sa mas malalaking teritoryo. Habang marami ang hinahabol ang kakayahang makita, pinili mo ang lalim. Hindi ito tungkol sa palakpakan, ito ay tungkol sa presensya. Ayaw niya ng entablado, gusto niya ang sentro ng kalooban ng Diyos. At sa lugar na ito, nakatago, tahimik, tapat na ang langit ay nagtayo ng isang bagay sa iyo na ngayon ay imposibleng baliwalain. Hindi mo naman hinahangad na makita. Ngunit ito ay naging nakikita sa espiritu. Nalilito ng mga tao ang pagkakalantad sa kaugnayan. Ngunit ang nagbibigay ng bigat sa kaharian ay hindi ang nagniningning sa labas, kundi ang nagniningning sa loob. At nag-ilaw ka. Tahimik at maingat, ang kanyang buhay ay hinubog hanggang sa ito ay naging isang buhay na plataporma. Isang matatag na pundasyon. Isang sanggunian na sumusuporta nang hindi na kailangang gumuhit ng pansin. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya o ihambing ang iyong sarili. Habang ang iba ay nagmamakaawa para sa pagkilala, ikaw ay nahulog sa panalangin, sa pagtalik, sa pagsunod. Alam mo na nakita ka ng Diyos at sapat na yon. At kapag ang isang tao ay tapat sa pagtatago, ang langit mismo ang nag-aalaga sa pagdadala nito sa liwanag sa tamang panahon, at iyan mismo ang nangyayari ngayon. Ikaw ang naging lugar kung saan ang iba ay humakbang upang maabot ang mga bagong antas. Ang kanyang sakit ay naging isang kalsada, ang kanyang pagpapagaling ay naging tulay, ang kanyang patotoo ay naging isang mapa. Ginawa ka ng Diyos na plataporma hindi para sa walang kabuluhan, kundi para sa paglilingkod. Dahil ang mga hindi naghahanap ng entablado, handa nang mapanatili ang buhay. At ito ay may walang hanggang timbang. Ngayon, ang mga mata ay lumiliko. Hindi dahil pinilit mo ito, kundi dahil ang iyong presensya ay nagdadala ng isang bagay na nakakaakit. Ito ang tahimik na kaluwalhasyan ng mga taong nabuo mula sa loob. At kahit na hindi mo pa ito hinahanap, oras na upang mapansin. Sapagkat kapag ang langit ay nagpasya na itaas ang isang tao, walang sinuman ang makakapigil dito. Ikaw mismo ang naging mensahe. Isang buhay at hindi natitinag na plataporma na nabuo ng lihim. At ang lahat ng nangyayari ngayon ay hindi isang gantimpala para sa katanyagan, ngunit kumpirmasyon ng layunin. Ikaw ang lugar kung saan ang iba ay makakahanap ng matibay na lupa. Dahil kapag ang hinirang ay hindi hinahanap ang entablado, binabago siya ng Diyos sa altar mismo. Nagtataka ka na ba kung bakit napakatagal? Bakit hindi mo binuksan ang mga pinto kapag ikaw ay lubos na handa? Bakit parang lahat ng tao ay sumusulong at ikaw ay natigil sa isang lugar? Ang sagot ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Habang akala mo ay nakalimutan ka na, sinasanay ka ng Diyos sa likod ng mga eksena ng di nakikita.
Ang paghulat nagtutdo ha imo nga umarig, diri ha mga kahimtang, kundi ha espiritual na diya. Pinagaling ka nito mula sa pagkabalisa at tinuruan kang maglakad ng sadya. Ang bawat tahimik na araw ay isang break na inilatag sa istruktura ng kanyang emosyonal na paglaban at hindi masira na pananampalataya. Hindi nais ng Diyos na dumating ka lamang, nais niyang manatili ka. Maraming tao ang napagkamalan na kahinaan ang kanyang pahinga. Akala nila sumuko ka na nawalan ka ng pag-asa. Hindi nila alam na nakapila ka mula sa loob, inaalis ang mga timbang na hindi mo kayang dalhin sa susunod na antas. Hinawakan ka ng Diyos dahil alam niya ang hindi mo pa alam na ang lugar na pupuntahan mo ay nangangailangan ng higit na istruktura kaysa sa pagmamadali. Ngayon, makikita mo na ang mga palatandaan na hindi na sayang ang oras. Ang mga taong tumakbo ng walang paghahanda ay bumabagsak dahil hindi nila kayang suportahan ang bigat ng posisyon. Ngunit ikaw, naghintay ka. At ang umaasa sa Diyos ay hindi nahihiya. Ang iyong paghihintay ay naging karunungan, at ang iyong karunungan ay malapit ng parangalan. Lahat ng naranasan mo sa tahimik na oras na ito ay mahalaga. Walang nasayang. Hindi ang sakit, hindi ang mga pag-aalinlangan, hindi ang mga araw na maaari ka lamang manalangin ng may luha. Hinuhubog ka ng langit upang kapag bumukas ang pinto, handa ka ng pumasok at mamahala, hindi lamang pumasok at makita. Ngayon, nagsisimula na ang pag-aani. Hindi ito resulta ng pagkakataon. Ito ay bunga ng isang tahimik na paghahanda na hindi pa nakikita ng sinuman, ngunit ipinagdiriwang ng langit araw-araw. Hindi ka nakalimutan. Nakatago ka na. Hahayag ha husto nga panahon, nan inabot na ito nga panahon. Dumating ang punto na hindi mo na sinubukang bigyang katwiran ang iyong sarili. Pagod na ako sa pagpapaliwanag, di ba? Pagod na akong ipakita ang puso ko sa mga taong nakakakita lang ng itsura. Ngunit pagkatapos may nagbago. Ang nakatago sa loob mo, ang pananampalataya, ang paglaban, ang proseso, ay nagsimulang mamulaklak sa labas. Biglang lumitaw ang tagumpay. Walang anunsyo, walang depensa, walang iskandalo. Nangyari lang ito. At ang mga nag-aalinlangan dito, ngayon ay tahimik na nagmamasid. Imposibleng tanggihan ang ginagawa ng Diyos. Walang argumento na maaaring ipagtanggol laban sa bunga. Ang buhay ay nagsimulang magsalita para sa iyo. Naging napakakita ng pagbabagong anyo na hindi na kailangan ng mga salita. Naging pagsubok ang pagpapala. Naging tugon ang presensya. At ang kapayapaan na dinadala ninyo ngayon ay nagpapakita na kung sino ang kasama ninyo. Hindi mo kailangang manalo sa pamamagitan ng pagsigaw. Hindi mo kailangang mag-post ng isang tagumpay upang patahimikin ang sinuman. Dati sa lihim ay lumaki ka, at ngayon ay nasa nakikita na ang kalangitan ay tumugon. Ang kanyang bagong season ay hindi batay sa mga paliwanag, kundi sa ebidensya. Ang biyaya ng Diyos ay nakatatak sa bawat detalye, at ito ay hindi maikakaila. May mga taong nagsisikap na maunawaan kung paano ka nakarating dito. Simple lang ang sagot, nanatili ka. Bagamat marami ang tumigil sa proseso, nanatili ka. Hindi ito swerte. Ito ay pagsunod. Hindi ito nagkataon. Katapatan sa katahimikan. At ngayon, ang mga taong kinutya ang kanyang tumigil na oras ay manunood ng kanyang banal na pagbilis ng hindi nauunawaan kung paano. Hindi mo na kailangang patunayan pa ang iba pa. Ano ang tungkol sa iyong buhay ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang argumento. Ang mismong katotohanan na iyong nabubuhay ngayon ay ang pinakamalakas na pangangaral na nagawa mo. At ang mga taong nagtangkang magpaliit sa iyo ay kailangang kilalanin na ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng oras. At ang pinakamaganda, hindi pa ito ganap na nagsisimula. Ito lamang ang unang alon ng isang paghihiwalay na hindi tumitigil. Sapagkat kapag nagpasya ang Diyos na ipakita ka, hindi niya kailangan ang pahintulot ng sinuman. Ginagawa lang niya ito at walang sinuman ang makakapigil dito. Noong una, tila isa lang itong laban. Isa pang mahirap na araw, isa pang pagtanggi, isa pang saradong pinto. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa nakaraan, napagtanto mo, hindi lamang ito isang labanan na nanalo. Ikaw ang nagbago. Hindi ka na lamang isang taong nakaligtas, ikaw ay naging tagumpay na nagkatawang tao. Isang buhay na patotoo kung ano ang magagawa ng Diyos sa mga taong nagpasyang huwag tumigil. Ang pakikibaka ay nabuo sa iyo, ang paghihintay ay humubog sa iyo, ang sakit ay pinuhin ka. At ngayon, hindi ito tungkol sa kung ano ang nakamit mo, ngunit tungkol sa kung sino ka na.
Hindi mo na kailangang patunayan ng lakas, ikaw ay lakas. Hindi mo na kailangang humingi ng espasyo, ikaw ay espasyo. Ang iyong buhay ay nagdadala ng isang tunog na umaalingaw sa espiritual. Ikaw ang sagot sa marami na nasa kalagitnaan pa rin ng digmaan. Hindi ka lang basta tao na nagtagumpay. Ikaw ang may mga marka, hindi ng pagkatalo kundi ng muling pagsilang. Lahat ng nasa iyo ngayon ay may timbang, ang iyong mga salita, ang iyong presensya, ang iyong katahimikan. Dahil ang mga nagtagumpay ay hindi nagsasalita sa parehong paraan, ipinadala niya. Hindi ito nabubuhay sa pamamagitan ng hitsura, ito ay nagliliwanag ng kakanyahan. Ikaw ay naging isang palatandaan, isang parola, isang buhay na plataporma. At ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa lahat ng ito ay hindi mo kailangang manalo sa parehong sistema na nasaktan ka. Hindi ka naghiganti, nagtagumpay ka. Hindi niya ibinaba ang kanyang sarili, itinaas niya ang kanyang sarili. Waray hiya magmilinghin komprontasyon, namimiling hiyahin katuyuan. At dinala ka nito sa isang antas kung saan hindi na umabot ang mga pag-atake. Hindi ka lamang isang nakaligtas, ikaw ay pagbabagong anyo. Ang iyong pag-iral ngayon ay isang tahimik na paglabag sa lahat ng bagay na nagtangkang magpabagsak sa iyo. Nagising ka at nababagabag ka sa impyerno. Humihinga ka at gumagalaw ang kalangitan. Dahil ang kanyang tagumpay ay hindi malakas, ito ay solid. Hindi ito theatrical, ito ay totoo. Naging buhay kang tugon nang hindi na kailangang sumigaw. Sapagkat ang nagmumula sa Diyos ay nagdadala ng otoridad na hindi nangangailangan ng paliwanag. At ngayon, lahat ng darating ay nagdadala ng marka ng mga nanalo sa loob bago nanalo sa labas. Hindi mo na kailangang humingi ng validation. Ang pag-iral nito ay ebidensya na. Sino ang nakakakita ng tagumpay? Hindi na bumalik sa antas ng kaligtasan. Ngayong narinig mo na ang lahat ng ito. Ano ang gagawin mo sa salitang iyon? Papayagan mo ba itong gawin na parang isa pang video lang? O makikilala mo ba na ang langit mismo ang nagsalita sa iyo, sa eksaktong sandali na kailangan mo ito? Dahil hindi ito nagkataon. Ito ay direksyon. Ang Espiritu ng Diyos ang tumatawag sa iyo na magising. Napagtanto mo ba kung paano ang lahat ng naranasan mo ay tahimik na naghanda sa iyo para sa oras na ito? Hindi na ito tungkol sa kung sino ang nasaktan ka o kung sino ang iniwan ka, ito ay tungkol sa kung sino ka sa gitna ng proseso. Maaaring hindi pumalakpak ang mundo, ngunit ang langit ay bumangon na sa kanyang pabor. Ang tanong, handa ka na bang mamuhay bilang isang taong nagtagumpay na? Ang natigil pa rin sa iyong buhay ay hindi kakulangan ng pagpapala, ito ay kakulangan ng pagkakahanay. Dahil kapag naiintindihan mo kung sino ka, tumigil ka sa pagtakbo sa likod ng mga pintuan at magsisimulang magdala ng mga susi. Hindi ka na taong naghihintay na mangyari. Ikaw ang taong magsisimulang mangyari ang mga bagay-bagay. Sapagkat sinuman ang nagpapahintulot sa kanyang sarili na hubugin ng Diyos sa katahimikan. Nagiging pagsabog ito sa tamang panahon. Kaya tanggapin ang salitang ito bilang isang kautusan, ikaw ay inihasik, pinakintab at binuhay upang ipakita ang isang bagay na magbabago sa kapaligiran. At hindi ito nakasalalay sa isang kanais-nais na sitwasyon, nakasalalay lamang ito sa iyong desisyon na manatili. Sapagkat dumating na ang pag-aani. At ikaw ang buhay na patunay na sulit ang proseso. Kung naantig nito ang iyong espiritu, isulat sa mga komento, ako ay isang buhay na sagot. At nag-subscribe na sa channel, i-activate ang mga notification, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga alam mong tahimik din. Ngunit malapit ng mamulaklak. Kung nakarating ka na sa ganitong kalayo, ito ay dahil may isang bagay sa loob na alam mo na, hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito ng isang bagay na mas malaki. Iningatan ka ng Diyos sa lihim, pinalakas ka sa katahimikan at ngayon ay inilalagay ka upang ipakita ang hindi inaasahan ng sinuman. Ang iyong tagumpay ay hindi magiging malakas, ito ay magiging matibay, totoo, at hindi may kakaila. Manatiling matatag. Patuloy na sumunod. Patuloy na magtiwala. Sapagkat itinakda ng langit, dumating na ang panahon ng pag-aani.